Tsaka may mga kinds of patrol. Meron tayong foot patrol, bicycle patrol, Yes, sir. animal patrol, mobile patrol, aircraft patrol, ayan, and seaborne patrol, tsaka air patrol. air patrol. Yan. Yeah. Meron tayo niyan na tinatawag. Before I start, sir, I want to ask you something. Are you loyal or tapat ba? Good morning mga Sergeant. Good morning din sa ating mga supporters, sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa walang sawa niyong suporta sa amin. Andito na naman po kami ngayong umaga na to. Samahan niyo po kami sa aming PICE, Police Information and Continuing Education. Kahit pa paano, matututo tayo dito at saka sasaya tayo sa jokes na ibibigay ni Sergeant Bernardo. So, Sergeant, umpisa mo na. Muli po, sir. Good morning, sir. Good morning. Mga sergeants. Before I start, sir, I want to ask you something. Are you loyal or tapat ba? Yes. Loyal po ba kayo? Tapat po ba kayo? Yes. Yes or no? Yes. Okay. Bakit ko ba natanong yon? Kasi yun po ang aking word of the day. Okay. Loyalty implies faithfulness and to face the temptations and betrayal. So, hatiin ko po sa dalawa yon, sa work and love. Yan. First of all, sa love, di ba? Sa love, ang loyalty natin, andun yung faithfulness natin, di ba? Yan sinasabi lagi natin. Hindi lang naman sa love na sasabi yung sa partner natin. Meron din, pagdating sa love, meron din po tayong loyalty pagdating sa ating mga katrabaho o kaibigan. Andyan po yan. Makikita po natin, malalaman po natin kung gaano ba ka-loyal ang ating kaibigan o katrabaho. Sa pagmamahal ng ating, given na po yun eh. Pag mayroon kang partner, subok ng panahon yun eh. Di ba, sir? Yun ang ating pinatagal at pinatatag ng panahon sa pagmamahal. Kaya andun po yung nagkakaroon po tayo ng loyalty and faithfulness sa ating mga kapareha. Ako po ay kasal na po ako at masaya naman po ang aming pagsasama. Loyal naman po tayo. Yeah. So, paano ba natin malalaman na loyal or faithful ang isang tao sa atin? Yan. Mag-uumpisa po tayo through good and bad. Kasi maraming tao po pagdating po sa trabaho o sa social media, sir. Yan. Sa mga subscriber ni sir, sa mga thank you po sa pag-subscribe kay sir. At sa ating trabaho po, malalaman at kaibigan, yan po malalaman po natin yan. Pag good po kasi, diyan po malalaman natin na andyan po sila, di ba? Andyan po lagi mong kasama in good times, di ba? Marami kang kaibigan. Andyan po. Pero in bad times, di ba? Diyan mo malalaman o makikilala kung sino ba talaga ang loyal sa iyo. Kung sino ang totoong kaibigan mo. Tama po ba, mga sergeants? Parang kate, no? In good times, in bad times. Yes, sir. I'll be on your side forevermore. Yes, sir. That's what friends are for. Okay, thank you, sir, sa paggandang kanta. So, in social media, sir, meron din po tayong mga term na loyalista. Tama, sir? Yan. Sa social media kasi, sir, napakalawak ng natin, sir. Andyan yung merong makikita lang tayo na pag tinitingnan lang tayo in good times, sabi nga nila, ito pa meron ako nabasa sa social media. Don't post your success, post the failure. Bakit? Success will attract the fake people. Bakit? Nandun lang sila eh. Nag-cheer ka nila sa through the good times. Doon mo malalaman kung sino talagang tutulong sa'yo o iaangat ka pagdating sa mga bad times na nangyayari sa'yo. That is a loyalty. So, sa mga loyalista dyan at sa mga loyal na kasama natin, salamat sa pagiging loyal na mga katrabaho ko at sa mga taga-supporter ni Sir. Maraming salamat sa mahal communities, loyal yan sa atin. Kahit na tayo, mahina ang natin, mahina ang channel natin, malakas ang channel natin, always nandyan lagi yan. Yes, sir. Yan yung tawag na loyal. Yes, sir. Mapamataas o mababa ang views natin, nandyan sila. Handang tumulong, handang... Sa malit na paraan, handa silang tumulong. Yes, sir. Okay. And sabi ko, di ba, hati natin sa dalawa. So, meron din po tayong sa trabaho. Kanina, nababanggit ko na rin, di ba? Sa trabaho,
andyan yung pagiging loyal natin. Merong kasi sinasabi na trabaho ng trabaho, pero Kinikriticize mo yung institution, di ba? Yes, sir. Kaya nga meron tayong pledge of Yes, loyalty, sir. di ba? Since nabanggit na rin ni Sir yung pledge of loyalty, i-recite ko na lang din sa inyo para at least sa mga nanonood ngayon, alam nyo kung ano ba yung binabanggit ni Sir. Parang gusto mo yata ako mag-research. Ako Recite na lang. yung first paragraph, i-recite mo yung second paragraph. Buo na lang sa akin. Ano ka na lang, Sir. Baka sabi mo, hindi ko kabisado yung loyalty. Ha? Sa information lang po, Sir, sa mga ating nanonood. Sige. The pledge of loyalty. If you work for a man in heaven's name, work for him, speak well of him, and stand by institution he represents. Remember, an ounce of loyalty is a worth pound of cleverness. Kita nyo na yan. Doon pa lang po, makikita nyo na kaagad. If you must grow, condemn, and eternally find fault, and why resign your position? But if you're outside, them to your heart, content. Yeah. But if you are still in the institution, do not condemn. Yan sinasabi natin. Do not condemn if you are still in the institution. If you do, the first high wind will blow you away, and probably you'll never know why. That is the pledge of loyalty. Thank you for sa pakikinig po sa aking word of the day sa loyalty. Sana po kayo po ay isang loyalista o loyal sa ating asawa, maging sa partner o trabaho o sa ating mga kaibigan. Salamat po. Sa mga ginagawa rin natin, Yes, sir. loyal sa mga ginagawa natin. Diba? Marami kasing ibig sabihin ng loyal, di ba? Yes, sir. Napakarami po. Sa maraming, kumbaga, hindi lang sa pag-ibig, sa trabaho, marami. Kaibigan. Oo. Yan, makikita mo yung Loyal. yes, sir. Napakahirap. Yung pledge of loyalty sa atin yung sa PNP, Sa PNP. kinakabisado natin yan. Yes, sir. Diba? Lagi yan. Kahit nung ROTC tayo, ROTC Day, may ROTC ba? Nag-ROTC ka ba? Yes, sir. Nag-ROTC. ROTC Day natin, kinakabisado yan, pledge of loyalty. Pledge of loyalty. Diba? Meron lang nababago doon, pero yun at yun pa rin, sir. Oo. Sa mga natin. Ang ganda ng ang ganda ng yung topic sa loyalty. Thank you, sir. So, sige. Next. So, trivia natin ngayon, sir. Since I'm from El Nido, Palawan, siyempre, pagmamalaki ko po ang El Nido, Palawan sa napakaganda niyang beach and islands, di ba? Yes. One of the most beautiful islands in Philippines yan, El Nido at Palawan. Yeah. So, ang El Nido ay approximately 465 kilometers area po yan siya. Ang El Nido ay nagmula sa Spanish word na nido. Ano ba yung nido na yun? Ang nido po ay isang nest or nanggaling sa balinsasayaw kung tawagin. Ang balinsasayaw po sa English ay swiftlet's. Yan. Ang swiftlet's po ay nagpo-provide ng kanyang sariling pugad. Hindi katulad ng ibang ibon na kumukuha lang sa mga dahon or sanga na para gawing isang pugad. Ang swiftlet's po ay kakaiba. Siya po ay naggumagawa through sa kanyang saliva. Yan po ay ang ginagawang nido soup. Diyan po, kaya po tinawag ang El Nido. Dahil sa napakarami po nitong kuweba at doon po kinukuha ang mga nido or pugad ng balinsasayaw. Yan po. So, kailan ba ito naging municipality? Noong 1916, before 1916, siya ay part ng Taytay, Palawan. So, before that, 1916, siya ay barangay lamang ng isang Taytay municipality. At before siya tawaging El Nido, siya ay Bakwit. Ang pangalan niya dati ay Bakwit Bay. Yan po ang pinaka-history ng Bakwit Bay. Yes, sir. Okay. Yan, Bakwit. Kaya kung mapapansin nyo, kung magawi kayo ng El Nido, meron po kayong makikita dyan Bakwit at meron pong makikita rin kayong swiftlet's. Kasi doon po, yun po yung ibig sabihin. Yan po. Sa trivia natin for today. Baka sabihin nila yung di ba, nasa Palawan tayo? Yes, sir. Baka sabihin nila yung El Nido malapit lang sa Puerto Princesa. Nagkakamali po kayo doon kasi pag sinabing Palawan, nakakabit yan, El Nido, Yes, Palawan, sir. di ba? Lagi, Yung sir. yung El Nido, napakalayo po niyan sa Puerto Princesa. Pag may sasakyan ka, 5 to 6 hours, di Yes, ba? sir.
Pagka may ano ka naman, nakaban ka, mga 6 to 7 hours yan. Yes, sir. Yung kung darating sa pinakadulo pinakadulo ng El Nido. Yan. Pero kung yung doon lang sa may yung Bayan magandang lang. bato, yung nakikita niyo yung famous na bato, mga 6 hours, di ba? Mga Yes, sir. ganun. Mga ganun lang po. Nakikita niyo mga bato-bato na magagandang. Tapos yung kanyang yung lagoon, small and big lagoon. lagoons. Yung kilala. Yan. Pag sinabi mong El Nido, small and big lagoon Yes, kasi sir. yan. Yun nakadikit yan doon eh. Yes, sir. Ang tawag namin doon sa mga bato na yun, sir, ay yung limestone na yun, ay yung taraw, kung tawagin. Yan. Tapos kung magagawin kayo sa bandang harapan ng El Nido, yun ay makikita nyo, yung malaking bato doon ay yung kadlaw. Na ibig sabihin ay sa mga kuyunin ay pagtawa. Tama ba? Yun. Agkadlaw ka. Kung nakikita niyo yung malalaking bato na yon sa El Nido, doon umaakyat yung mga natin, yung mga kababayan natin Yes, para sir. kumuha ng nido nest. Nido Nido nest. Kasi napanood ko yan noong 2003, doon parang pasikat yung El Nido Nido. noon eh. Mga 2000, basta early 2000 doon pasikat. Yes, sir. Ngayon sikat na siya ang El Nido. Yes, sir. Pag sinabi mong Palawan, El Nido, at saka yung underground river. Yes, sir. Oo. Yung magkasunod po lagi yan eh. Pag sinabi mo El Nido, Palawan, El Nido yan. Yes, sir. Oh. So, that's all for sir. Sir, for the next is for police operational procedure sa POP natin, sir. I will share to you about the patrol. Sa PNP po, yun ang ang kung tawagin ay backbone ng ating organisasyon ng PNP. So, magsimula tayo sa history. Medyo matagal pero sir, pwede bang ipaikliin na kung sakasakali? Sige, oo. Yan, medyo mahaba-haba ang patrol eh. Kung binasa ko siya, na medyo malayo talaga ang niya, coverage talaga. So, Malawak. yes sir. Ang patrol ay nagsimula sa with the Latin word of patroller or from the root word patrol. It means on foot. Patrol is a watching over the area through walking or traveling on it. Yan. Hindi lang naman tayo sinasabing nagpapatrolya tapos tinitingnan lang natin. No. There's a function of patrol. Kung bakit siya tinawag na backbone of our organizations, the police organizations. So, what are the functions? The functions are to respond calls for assistance and criminal activities. Yan. To secure, to know the needs of the community and to give assistance to the community also. Yan. So, ano pa ang mga function ng patrolling? Meron po tayong tinatawag na PPSA. So, ina-acronym ko na po. So, prevention of crimes, preservation of peace and order, and to prevent criminal activities. And also suppression of criminal acts and apprehending of criminals. That is one of the functions of patrol. Yan lang po, pinaikli ko na po. Yan po ang pinakabuod. Bakit ba natin kinakandak ang patrol? Di ba? To give police presence. Patrol ay nagsisilbing not just only backbone, it's also ears and eyes of the organizations. Bakit? Pag andun ka sa area, ikaw ang magtitingin eh. Titingnan mo kung ano ba nangyayari sa mga nasasakupan mo. So, ikaw ang magiging eyes. Ikaw ang magiging ears. Bakit? Ikaw ang magbibigay ng information sa ating organization kung ano ba ang nangyayari sa area. Kaya meron tayong mga patroller na nakadesignate sa bawat area. Ayun po ang pinakasilbi ng ating patrolling. So, hindi na po natin papatagalin. Yun lang po ang ating ma-share sa ating mga manonood. Isa lang ang ibig sabihin ng tayo nagpapatrol. Yes, sir. Police presence sa area. Yes. Kailangan natin ng police presence sa area. Police Para kung visibility. may police sa isang lugar, nagpapatrolya, madali siya makaresponse. Kung may tumawag sa istasyon, Yes, sir. Sir, meron ditong pangyayari. At least yung tao natin nandun na sa mismo sa area, di ba? Yes, sir. Tsaka may mga kinds of patrol. Meron tayong foot patrol, bicycle patrol, Yes, sir. animal patrol, mobile patrol, aircraft patrol, ayan, and seaborne patrol, tsaka air patrol. Air patrol, Yan. yeah. Meron tayo niyan na tinatawag. napakarami. Pero yung pinaka-basic natin is yung foot patrol. Yes, beat patrol natin. Yes, sir. Yan po yung mga kinds of patrol naman po natin. So, yun lang po, sir, ang i-share ko sa ano. Very good. Sige. So, Pinakahintay ng lahat. ito na. Sa jokes po natin for today, pasensya na po. Ito lang po. Gusto ko lang po na interaction. Ano po ang tawag sa mga
isdang matataas? Ano? Ayan, ano? The official. Yan. Okay. Bata mo na ba? Okay. Okay, again, sa fish pa rin tayo. Ano ba ang pagkain naman na fish? Pinapalaman pala na fish. Yan, kasi fish talaga pagkain eh. Oh, so, ano ba ang pinapalaman na fish? Ano? Yan. Jellyfish. Yeah. Okay, ayos. Oo. Ano pa? Yun lang sir. Wala na eh. Naubusan ng baon na eh. Anong sinasabi ng fish pagka mamamatay na siya? Ano sir? I'm dying. I'm dying. I'm dying. Diba? Mahina. Hindi nakuha. Yung fish na panulat, fish na panulat. Ay, sir, yan ay ang lafish. Yeah. Okay ba? Pasado ba? Yes, sir. Sa mga manonood natin, pasado ba? Ha? Anong fish daw sila hindi may drawing? Oo. Anong fish ang hindi may drawing? Ano? Bagoong? Maalat masyado. Yung isda na pasaway. Ano, sir? Fish ang pasaway? Ano sir? Pisti. Okay. Daming fish, no? Yes, Baka sir. kayo may alam ko yung jokes fish. na fish jokes, no? Paki-comment lang po sa baba. Yun lang po sir. Thank you. Thank you for sa manonood natin. At before I end, so lagi natin tandaan, maging loyal po tayo, maging sa trabaho o sa ating kapareha. Yun lang po. Salamat po. Sergeant, maraming salamat sa inyo at saka sa mga manonood natin. Lagi lang po kayong sumuporta sa amin, sa YouTube channel natin. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po sa inyong lahat. Kung nga patapusin do ang video nga dya, matamang salamat kanindong tanan. Bilang suporta ka naman, patigayon ka mag-subscribe sa mong YouTube channel. Jason Tesorero. Pati gayong pinduton ang notification bell para lagi kamong updated sa among mga bagong upload. Matamang salamat. Update!